Sa nakakamanghang mundo ng anime, ang mga labanan sa pagitan ng mga karakter mula sa iba't ibang universe ay madalas nagpapainit ng mga usapan ng mga fans. Isang halimbawa ng ganitong klase ng kunwaring laban ay ang sa pagitan ni Rudeus Kreirat ng Mushoku Tensei at ni Asta ng Black Clover. Si Rudeus ay isang tao na nabuhay muli, may matinding mahika, laban kay Asta, isang mandirigma na walang mahika pero may anti-magic na kakayahan. Pero bago pa natin ipagpatuloy ang diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Topic background. Ang kwento ni Rudeus Kreirat, grabe, talagang nakaka-inspire na story of redemption at growth. Dati siyang outcast sa past life niya, pero bigla siyang nagkaroon ng second chance sa isang magical world bilang parte ng Kreirat family. Simula pa lamang, nakitaan na siya ng galing sa mahika. Bihira yon sa Mushoku Tensei universe. Yung paglalakbay niya, puno ng learning at self-improvement. Kaya naging sobrang galing niyang magician. Kilala siya sa mastery niya ng complex spells at elemental magic. Diverse at powerful ang mga skills niya. Mahalaga ang background ni Rudeus para maintindihan yung approach niya sa pakikipaglaban. Pinagsasama-sama niya yung innate magical talent niya kasamang strategic thinking mula sa kanyang past life experiences. Si Asta naman, kakaiba siya. Galing siya sa mundo na magic ang lahat. Pero kabaliktaran kasi wala siyang magic since birth. Grabe, di ba? Sa Black Clover, ang pagiging kakaiba niya ang nagpahirap pero nagpasaya rin ng kanyang journey. Dahil sa determinasyon at resilience niya, nakuha niya yung bihirang anti-magic ability na nagpapahintulot sa kanyang mag-cancel naman ng mga mahika. Ang journey niya ay puno ng willpower at physical training na pinunan niya ang kakulangan sa magic sa pamamagitan ng brute strength at exceptional endurance. Ang background ni Asta, kwento ito ng paglaban sa imposible. Ginawa niyang strength yung weaknesses niya. Naging key member siya ng Black Bull Squad. Yung ability niya na inigate ang magic, ginagawa siyang wild card sa mga labanan. Lalo na laban sa mga kalaban na umaasa sa magic, katulad nga ni Rudeus. Si Asta sa Black Clover, sikat siya dahil sa kakaiba niyang anti-magic power na iba talaga sa isang mundo na magic ang nangingibabaw. Pinaka-standout trait ni Asta yung anti-magic ability niya na nagbibigay sa kanya ng power na innullify at i-repel yung magic. Sobrang importante ito sa mga labanan niya laban sa mga mages dahil kaya niyang gawing ineffective yung magical attacks nila. Kaya ni Asta i-disrupt yung magical fields, pasagin ng mga enhancements at i-reflect pabalik yung magical attacks sa mga kalaban niya. May hawak siyang iba't ibang anti-magic swords. Bawat isa ay may unique properties. Yung Demon Slayer sword, pwede niya itong gamitin para hiwain ang magic at i-deflect yung spells. Yung Demon Dweller sword naman, kaya mag-absorb at mag-release ng magic. At yung Demon Destroyer sword, pwede itong mag-negate ng effects ng spells. Ang mga espadang ito ang pangunahing sandata ni Asta na nagbibigay sa kanya ng versatile na approach sa labanan. Dahil nga walang innate magic itong si Asta, bumawi naman siya sa exceptional physical strength, agility at endurance dahil sa rigorous training niya nasa peak human condition ng katawan niya. Yung speed at reflexes ni Asta ay nagbibigay sa kanya ng advantage na mabilis na makalapit na crucial kapag nakikipaglaban siya sa mga mages katulad ni Rudeus. Yung black form ni Asta, isang transformation lalo pang nagpalakas ng anti-magic abilities niya. Sobrang nagpapalakas ito ng physical abilities at anti-magic properties ng mga espada niya. Sa form na ito, kaya niya lumipad at gumalaw ng sobrang bilis. Ginagawa siyang mas formidable na kalaban. Si Rudeus magaling sa elemental magic, kasama na dito ang earth, fire, wind at water. Ang galing niya sa pagkontrol ng mga elementong ito. Hindi lang basta lakas, kundi pati na rin precision at adaptability. Kayang-kaya niyang gumamit ng malalakas na fire spells para sa offense o kaya naman ng earth magic para sa defense at magmanipula ng kapaligiran. Dahil sa versatility niya, may advantage siya sa pag-adjust ng strategy niya sa iba't ibang combat scenarios. Hindi lamang sa basic elemental magic magaling itong si Rudeus. Master din siya ng advanced spells at may mga spells na mga unique na sa kanya lamang. Kasama dito yung mga powerful offensive spells
na kayang wasakin ng malalaking areas at mga intricate utility spells para sa iba't ibang gamit. Mas mataas ang magical capacity ni Rudeus kumpara sa karamihan ng characters sa universe nila. Dahil sa high capacity niya at precise control, kaya niyang mag-cast ng multiple spells ng sabay-sabay o gumawa ng complex magical constructs. Dahil na rin sa experience niya sa previous life, madalas niyang gamitin ang magic in a tactical way. Nahuhulaan niya yung moves ng kalaban at effective niya itong naka-counter. Kaya naman isa siyang formidable strategist sa labanan. Si Asta, grabe yung advantage niya pagdating sa physical strength. Dahil sa exhaustive training niya sa Black Clover, sobrang nakakabilib yung physical prowess niya na pinapakita ng kanyang bilis at lakas. Ang galing niya sa high-speed movements at kayang-kaya niyang mag-execute ng malalakas na physical attacks na essential naman talaga sa paglaban sa mga magic users. Si Rudeus naman, sa kabilang banda, nakasandal siya sa magical abilities niya. Tapos yung physical strength niya, medyo average lamang. Kaya sa close quarters combat o sa senaryo na na-neutralize yung magic niya, medyo nasa disadvantage itong si Rudeus. Sa intelligence at strategic thinking naman, stand out itong si Rudeus. Yung background niya na puno ng experiences mula sa kanyang previous life ay nagbibigay sa kanya ng keen tactical mind. Magaling siya sa paggawa ng strategies. Ina-adapt ang kanyang magical tactics sa iba't ibang combat scenarios. Si Asta hindi gaanong strategic katulad ni Rudeus, pero pawi siya sa strong battle instinct at sa abilidad na gumawa ng mabilisang desisyon sa gitna ng labanan. Yung straightforward, relentless approach niya, minsan nakaka-outmaneuver ng more complex strategies na magiging challenge sa calculated plan ni Rudeus. Sa stamina at durability naman, importante ito sa confrontation nila. Ang endurance ni Asta ay napakalaking asset. Yung abilidad niya na makipaglaban ng matagal nang hindi nagpapakita ng pagkapagod ay nagbibigay sa kanya ng edge sa prolonged battles. Si Rudeus, well, okay din naman ng stamina lalo na sa pag-sustain ng magical attacks. Pero baka mahirapan siya na sabayan itong si Asta sa mas matagal na physical engagement. Ang superior endurance ni Asta ay crucial lalo na sa senaryo na effectively na-counter yung magic ni Rudeus. Si Asta gumagamit ng magic swords. Bawat isa ay may unique properties na may kakayahang ipawalang bisa o i-counter ang magic. Central ito sa combat style ni Asta. Nagbibigay sa kanya ng various offensive at defensive options laban sa mga magical attacks. Si Rudeus umaasa sa magical gear at sa mga spells niya. Kasama sa arsenal niya yung advanced spells at magical techniques. Pero questionable yung effectiveness ito laban sa anti-magic properties ni Asta. Kahit na mas superior yung magical abilities at strategic acumen ni Rudeus, yung physical strength, endurance at unique anti-magic capabilities ni Asta ay napakalaking challenge. Ang abilidad ni Asta na i-nullify ang magic at yung physical prowess niya ay pwedeng i-overwhelm itong si Rudeus, lalo na kung successful siya sa pag-close ng distance at ma-engage sa close combat itong si Rudeus. Pero hindi dapat maliitin yung tactical thinking at vast array ng magical skills ni Rudeus. Si Rudeus, lagi niyang binabago ang posisyon niya para iwasan yung direct physical confrontations na forte naman ni Asta. Sa tactic na ito, mapipilitan si Asta na mag-react palagi. Sinusubukan niya lumapit pa ulit-ulit. Nakakapagod physically at mentally, lalo na dahil kulang si Asta sa range options. Tapos, pwede rin gamitin ni Rudeus yung teleportation para sa mga surprise attacks. Kung mag-teleport siya o yung spells niya sa unexpected locations, pwede niyang mag-catch off guard itong si Asta. Effective ito kasi si Asta, kahit mabilis at reactive, umaasa siya na makita o masense ang atake para mag-counter gamit ang kanyang anti-magic. Yung mga surprise magical attacks galing sa iba't ibang angles ay pwedeng magpa-overwhelm sa defensive capabilities ni Asta. Pero may risk din ang strategy na to. Yung anti-magic ni Asta, natural counter siya sa kahit anong magical attack. Kahit hindi magic yung teleportation mismo, yung magical energy na kailangan para i-activate ito, pwedeng man-nullify ng anti-magic ni Asta. Pwedeng ma-disrupt yung process at iiwan si Rudeus sa vulnerable state mid-teleport. Ang teleportation, malakas rin kumonsumo ng magical energy yan, lalo na for long distances o frequent use. Kung mag-overexert itong si Rudeus,
Mauubos niya yung mana reserves niya at syempre, open na siya sa atake. Ang tagumpay ni Rudeus sa strategy na to ay depende sa kanyang abilidad na maging unpredictable gamit ang teleportation at effectively masustain ang kanyang mana. Kung ma-overuse niya ang teleportation o maging predictable, pwedeng bumaliktad ang laban pabor kay Asta dahil sa endurance at adaptability ni Asta. Kailangan ni Rudeus na makuha yung decisive victory kagad. Kasi kung tumagal nga ang laban, lalo pabor kay Asta dahil nga sa physicality at endurance niya. Kung gagamitin ni Rudeus yung malawak niyang kaalaman sa Mahika para gumawa ng unique at bagong spells sa laban nila ni Asta, magiging interesting talaga yung dynamics ng encounter nila. Dahil sa mastery ni Rudeus sa magic at sa intellectual prowess niya, kayang-kaya niyang gumawa ng mga spells na wala pa sa scope ng previous experiences at understanding ni Asta sa Mahika. Pero yung effectiveness ng mga bagong spells na to laban kay Asta, well, depende yan sa ilang key factors. Yung anti-magic ability ni Asta na galing sa grimoire at sa espada niya ay unique dahil nag-nullify ito ng magic regardless yan sa form o complexity. Ibig sabihin, kahit anong spell, kahit gaano ka-novel o ka-intricate, pwedeng manegate ng anti-magic ni Asta kung successful siya sa direct counter. Kaya ang challenge para kay Rudeus, hindi lang sa paggawa ng bagong spells, kundi pati na rin pag-deploy sa kanila in a manner na maiiwasan yung abilidad ni Asta na man-nullify sila. Isang potential strategy para kay Rudeus ay pwede siyang gumawa ng mga spells na kayang imanipula ang environment o battlefield sa paraan na indirectly disadvantage kay Asta. Halimbawa, may mga spells na nagbabago ng terrain, lumilikha ng mga obstacles o nagmamanipula ng elemental forces. Pwedeng mapilitan si Asta na mag-focus sa navigation at survival hindi lang sa offense at defense laban sa mga magic attacks. Importante ring tandaan na advanced talaga yung combat instincts at adaptability ni Asta. Consistently, pinapakita niya yung abilidad na agad na maintindihan at ma-counter ang new forms ng mga magic. Ibig sabihin, yung success ni Rudeus sa novel spells, depende yan sa pag-maintain ng high degree ng unpredictability at complexity sa kanyang mga magical attacks. At pati na rin sa pag-try na ma-exhaust yung physical at mental resources ni Asta sa course ng laban. So, papaanong mananalo itong si Rudeus? Mukhang tagilid naman talaga ang laban, umpisa pa lamang. Para manalo si Rudeus sa laban kontra kay Asta, kailangan niya gamitin ng sophisticated at multi-layered strategy gamit ang extensive magical knowledge niya habang maingat na inanavigate yung anti-magic abilities ni Asta. Ang key para kay Rudeus ay gumawa ng battle scenario kung saan maximize yung strengths niya at as much as possible neutralize yung strengths ni Asta. Una, pwede niyang gamitin yung environmental manipulation para sa advantage niya sa pagbabago ng battlefield sa pamamagitan ng terrain changes, weather manipulation o paggawa ng physical barriers. Malilimit niya yung mobility ni Asta sa direct combat approach. Hindi lang ito nagpapahirap kay Asta na physically engage, pero mapipwersa din siya na constantly mag-adapt sa paiba-ibang battlefield conditions. Pangalawa, dapat i-focus ni Rudeus sa indirect combat methods imbes na direct magical attacks na madali lang inegate ni Asta. Pwede siyang gumamit ng illusions, time manipulation o spells na nakakaapekto sa perception. Yung ganitong type ng magic, pwedeng i-challenge yung anti-magic ability ni Asta kasi hindi ito nagko-conform sa conventional attack o defense forms. Dagdag pa dito, pwede rin isipin ni Rudeus na gumamit ng summoned beings o constructs. Kahit na manegate ni Asta yung mga magic entities na ito, yung pakikipaglaban niya sa kanila, pwedeng mahati yung atensyon at energy niya na magbibigay kay Rudeus ng opportunities para sa mas maraming strategic attacks. Bukod pa dyan, kailangan ni Rudeus na mag-maintain ng unpredictability. Yung constant changing ng tactics at spells type niya, pipigilan si Asta na agad-agad maka-adapt o mapredict yung next move niya. Halimbawa dito ay yung pagpeke ng atake, misdirection o iba-iba yung timing at nature ng attacks niya. Pero kailangan ding maging maingat ni Rudeus sa limitations niya, lalo na sa mana management. Ang pag-overextend niya magically ay pwedeng mag-iwan sa kanya sa vulnerable state. Kaya kailangan niya ng efficient na paggamit ng magic at baka kailangan din niya mag-prepare ng mana reserves o artifacts na makakatulong naman sa labanan. In essence, yung daan sa tagumpay ni Rudeus ay nasa outmaneuvering at outsmarting laban kay Asta.
gamit ang kanyang magic creatively at strategically. Hindi lang sa sheer power, pati ito ng wits, strategy at adaptability na kailangan ni Rudeus na laging one step ahead sa encounter. Obviously, alam naman natin kung sino ang clear winner dito kasi pinaglalaban mo yung magic versus anti-magic. Pero interesting makita kung papaanong mananalo itong si Rudeus. May naisip ka bang senaryo kung saan pwedeng manalo si Rudeus sa labang ito? Let me know sa comments below. At sa susunod na video natin, tutuklasin naman natin kung papaano magsasagupaan ang dalawang to in a story. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para updated ka kapag nilabas na yung kwento. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.